Inanayan ko pang bawat isa ng tumiyo at sumbay natin. At actually, thousand generations falling down to worship, sing the song of ages to the Lamb. Oh, we've gone before.
karuan. Ingatan niyo po kami sa ingatan niyo po kami sa pagawin namin. Gusto niyo pray. Okay, sa pong maulan na hapon, talakas ang ulan kanina. So mapagpalang hapon po, gabi sa inyo pong lahat at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, anumang oras po dyan ang biyaya po ng ating Panginoon ay sumanyo pong lahat. Ayan, ano po yung ginagawa ngayon. Samahan po ninyo kami sa hapon po ito sa pagbubulay ng kanyang salita at sa mga kapatid natin ngayon na sumusubaybay patuloy tuwing ganitong araw at oras po. Ay kumusta na po at naway nasa mabuti po kayong kalagayan yan. Manatili lang po tayo sa ating mga tahanan dahil paibaba naman po yung yung panahon, araw, ulan. Ayan. So sa hapon po ito tayo po ay magsama-sama na naman sa pagbubulay po ng kanyang mga salita. At bago po tayo magbasa ng kanyang salita, tayo muna po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa hapon po ito kami po ay narito muli sa bahay dalanginan upang sama-sama po na sa iyo ay magbigay pugay, papuri, pasasalamat sa iyo pong katapatan at patuloy na kabutihan mo po sa bawat buhay ng nasa amin po nandito at sa kanilang mga tahanan po. Inihiling po namin ang patuloy mo pong pamamatnubay sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral ng iyong masalita. Dalahin po namin na ito po ay muling magbigay ng kaliwanagan, mangusap po sa amin, magturo, magtuwid, mga dapat na itama po sa aming panuntunan sa buhay. Ikaw lamang po ang siyang tangi naming tinataas sa aming pong kaligitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. So muli po ay patuloy lang po namin pinag-aanyaya ito pong gawain ng ating Panginoon. Tuwing araw po ng Huwebes, alas 6 po ng hapon, dito po hindi po mahirap hanapin pag dyan po sa kanto ng isang fast food dyan, diretso lamang ho. Ayan. Hindi po kayo maliligaw, mayroon pong malaking signage po dyan sa harapan, Christ-Centered Life po nakalagay po dyan. So welcome po ang bawat isa. Tuwing Sunday naman po, pananambahan po sa ating Panginoon. Inanyayahan din po namin kayo na sama-sama po tayong sumamba tuwing araw ng linggo sa ating Panginoong Diyos. Welcome po ang bawat isa. 9 o'clock po ang start. Sa mga susunod na mga oras po. Ayan, sama-sama po tayo. Ayun po, doon sa mga nagnanais po na magkaroon po ng gawain o yung tinatawag na Bible study po, pag-aaral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay para sa lahat. Ang salita po ng ating Panginoon ay para sa lahat po. So, buksan po natin ang ating mga tahanan sa salita po ng ating Panginoon. Ito po ay wala pong bayad dito, libre po ito, hindi po kami nagpapabayad. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Andiyan po sa comment section, maglagay po kayo. Kung nais po ninyong magkaroon. Welcome po ang bawat isa. Ayan. So sa hapon po ito ay samahan po niyo kami dito sa aklat ng Lumang Tipan. At ito po yung talatang ito, ilang beses kong nabasa, minsan nasa likod ng mga sasakyan Parang itong talatang ito ay parang ginagamit na
ano bang tawag dito, yung magic word? O, ang tawag ba doon? Wala hong mali naman talaga ho sa maging mayaman. Walang mali po sa managana, yung magkapera, magkaroon ng ari-arian. Wala pong mali dyan. No? Yung magkaroon tayo ng magandang karera, ika nga, wala hong masama. No? Yung umunlad o mga tambuhay, wala hong mali dyan. So, kailan nagiging mali? Ayan. So, yan po ang ating tutunghayan sa hapon pong ito. Dito po sa aklat ng Deuteronomio. Kapitulo 8 po, mula sa talatang 11 hanggang 20. Ayan. Kung kayo po merong banal na kasulatan, ayan. Kung kayo po ay nais na magkaroon po ng Biblia, ano ho, ayan po. Magpag-unayan din lang po pala kayo sa amin dito. Ayan. Libre po ang Biblia. Sabi po sa talatang 11, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Sundin ninyo ang kanyang mga utos. Verse 12, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop, at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin ng bansang Ehipto. 15, siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak na at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. 17, kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. 18, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. 19. Kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Verse 20. Kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Salamat po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So may mainam pong lupaing ipinangako ang Diyos sa kanyang bayan. Alam ho natin yan. No? Ito yung Kanaan o yung tinatawag na lupang pangako. Promised land, Kanaan. Ito po ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi na sila kukulangin ng pagkain o anumang pangangailangan ho nila. May nabasa pa nga ho ako sa banal na kasulatan na inihanda na ng Diyos yung lupa hong yaon. Kumbaga, pupuntahan na lang ho nila. Inihanda na ng Diyos. So sila po ay nasa yugto ng kanilang paglalakbay. Mula nung sila ay alisin na Panginoon sa Egypt, dumaan sa pinatuyong dagat ng ating Panginoon at sa ilang, no, iba-ibang mga pinagdaanan ho nila doon sa ilang habang sila po ay naglalakbay. Nagutom, nakuhaw. So sari-sari po ang kanilang napagdaanan doon. Habang sila po ay patungo doon sa lupang pangakong yaon, andun po yung paalala ng ating Panginoon sa kanila. Hindi po nagkulang ng pagpapaalala ang ating Panginoon sa kanyang bayan. Pagpapaalala at pagbibigay ng babala. At ito nga ho, matutunghayan ho natin dito sa ating binasang talata. Ano po ang paalala ng ating Panginoon sa kanila?
ito po ay po pwede din ho nating masalamin ang ating sarili. Kung paano po sila ay nabanggit natin kanina, habang sila ay nasa yugto ng paglalakbay sa ilang patungo doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, tayo rin po ay nasa ganon. Tayo nasa yugto ng ating paglalakbay dito sa mundong ito. So bilang paalala ho ng ating Panginoon, ito ho una, sa verse 11, nasabi ho doon, na huwag nilang kalilimutan si Yahweh o ang Diyos. Alam mo naman ho natin, may punto na nung sila po ay nauhaw, imbes na lumapit sila sa Diyos at humingi, nagreklamo ho sila kay Moses. Ganon din nung sila ay magutom. Ganon din ho ang kanilang ginawa. Imbes na sila ay lumapit sa Diyos, humingi, reklamo ho ang kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Moses, naalala ko sinabi niya, ang totoo, hindi kayo sa amin nagre-reklamo, ang sabi, kundi sa Diyos. Para silang mga tinatawag na roller coaster ho. Kapag maayos ang kanilang sitwasyon, limot nila ang Panginoon. Kapag sila ay dumadaan sa mahirap sa sitwasyon, doon sila dadaing. Kaya ang Panginoon napakabuti naman ho. Ando sa punto na sila itatawag sa Panginoon, so kahit na sila ay matigas ang ulo, sabi ng ating Panginoon, andun pa rin kasi bayan pinili ho niya kasi na hindi actually dumating doon sa punto parang gusto na nga sila ng Panginoon puksain na magitan lang ho si Moses. Na sabi niya, baka isipin nila na ng aming mga kaaway, hindi mo sila nakuhang dalhin sa lupang pangako, kaya pinuksa mo sila dito sa ilang. Kaya hindi po sila pinuksa ng ating Panginoon. So ganun po ang pangyayari from generation, nakapalit-palit na ng mga generation. Ganun po paalala ng ating Panginoon. Na actually, sabi nga, na yung mga aral ng ating Panginoon, ituro nila sa kanilang mga anak, na sa ganun yung masusunod na henerasyon, huwag sila makalimot sa Diyos. Ganun din yung mga henerasyon na yon, at wala na yung mga naunang henerasyon, ganun din ang habilin na ituturo, ipasa-pasa po nila. Kaya dumating sa punto na, yun nga, nakalimot sila sa ating Panginoon. Sa kanyang sabi, huwag kalilimutan si Yahweh. Kasi mahirap po makakapag Diyos sa malimutan ng isang tao, malimutan na ho natin ang lahat, wag lang ho ang Diyos. So yan po yung una. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. Ayan. Sa verse 11, pangalawa ho yun. So kanya sabay noon na kapag ang Diyos ay huwag natin kalimutan, susundin natin ang kanyang mga utos. Then pangatlo, mula sa verse 12 hanggang 16, mababasa ho natin dito na binanggit ng ating Panginoon dito na huwag kayong magmamataas, magmamapuri, o maging mayabang. Ganon. Bakit ho? Ito ho. Actually, ito nga ho ay isang paalala at babala ng ating Panginoon. Nami-misinterpret ko kasi ng iba, pang ginagamit na ito parang kinokautuho nila ito para yumaman sila. Actually, ito po ay paalala. Pagkaman may binanggit ho dito, yung mula, mamaya mababasa ho natin. Actually, ang pinaka mensahe ho dito ng ating Panginoon sa kanyang bayan at sa atin din ho bilang paalala. Ito po ay pagbibigay, pagpapaalala ho sa atin na huwag ho tayong makalimot. So, tuloy ho natin. So, verse 12, sabi ho, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, sabihin kapag andun na sila, nakarating na sila doon sa lupang pangako ng ating Panginoon, sabi, nakatira na sa magagarang tahanan, marami na silang mga hayop, marami na silang natipong pilak, ibig po sabihin, umunlad na, umangat na ang kanilang buhay. Maayos na ang kanilang kalagayan. Yun ho ang pinupunto ng ating Panginoon sa kanila. Kasi mahirap po kasi, di ba, minsan may narinig tayo.
nakatikim lang konting biyaya. Wala nang kilala. Mga ganun, no? Mula sa wala, tapos umangat-angat lang konti ang buhay. So, nakalimot na. Maging mga kamag-anak, nakakalimutan na. So, yan po ang nais na maiwasan ng kanyang bayan. Na kapag sila ay andun na sa lupang pangako, umangat na parang tayo, salaminin ho natin, no? Pag may pangarap tayo, kapag natupad na yung pangarap natin, yung goal natin, inaabot na, gusto natin maabot. Kapag tayo ay umangat na doon sa ating business, sa trabaho man yan, na-promote tayo, nagkaroon na tayo ng mga ari-arian, nakapagpundar na, sasakyan, ibig sabihin, andun na, mula sa wala, mababa, ay umangat tayo ang buhay. Yun ang nasa Panginoon na huwag, kasi ika nga, kailan ko ba na, di ba, sabi nga, yung pera, wala namang buhay yan eh. Pero, may kapangyarihan na baguhin ang isang tao. Pwedeng papangitin, pwedeng pagandahin. So, depende ho doon sa approach ng isang tao kung paano niya i-handle yung anumang bagay na nasa kanya. So, tuloy ho natin. At sabi, huwag magmataas. So, pinanggit kanina, no? Pag marami siyang naipon. 14, huwag kayong magmamataas. Sabi, huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Baka pinapaalala ng ating Panginoon yung dati nilang kalagayan na kung paano sila yung mula sa pagkakaalipin, hinamaw sila ng ating Panginoon. Yun din ang ibig ilarawan sa atin. Na yung dating kalagayan natin, pinapaalala ng Panginoon, huwag tayo makalibat. Ika nga, huwag nating alisin sa ating isipan na yung mga paa natin, ika nga, nakaapak pa rin sa lupa. Di ba, meron kasi misa na, yun nga, ewan ko, na kung nasubaybayan sa YouTube, no, yung dating tinatawag na si Paris Queen. Ano ba? Iwata. Yung si Diwata, di ba? Dati, alam natin kung ano siya dati, no? So hanggang sa yun nga, alam naman natin kung anong nangyari. So maraming nagko-comment na sa kanya hindi maganda dahil yun nga, no? So, huwag na natin pang i-elaborate maigi, no? Alam ko na nasusubaybayan ho ninyo yun. So yung bang ganon, no, huwag tayong makalimot. Yan ang nais ng ating Panginoon, lalo na ho dito sa puntong ito, sa Panginoon. No? Kung kapag tayo ay mula sa ikangay mababang kalagayan, umangat na ating buhay, huwag ho mababago ang ating pagkatao. Ang ugali, ika nga. Then, so tuloy natin. So, huwag na nga ninyong kalilimutan si Yahweh. Ayan, nabasa natin kanina. 15. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno na makamandag ng ahas at alakdan. So alam mo natin ito. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kaya pinakain niya noon ng mana, sa pagkain din ninyo kilala, pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ninyo. Kaya lang, sadyang ang mga Israelita po ay sadyang malilimutin. Sabi ko nga palagi, walang natatanim sa kanilang isipan doon sa mga lahat ng mabuting ginawa sa kanila ng ating Panginoon. Kasi kung hindi, ay kung meron, ay sana maiwasan nila laging ayun nga, katulad nung nung una, sila ay nauhaw. Yung bang imbes na magreklamo sila sa Panginoon, alalahanin lang nila yung ginawa ng Panginoon, paano sila inalis mula sa Ehipto. Yun lang ay sapat na, hindi ba kayang ibigay sa kanila ng Panginoon yung tubig? Eh kung nakaya nga ng Panginoon na sila ay alisin sa pagkakaalipin sa Egypt at hawiin yung dagat, eh yung tubig lang hindi kayang ibigay ng Panginoon. Yun ho ang ipahiwatig dito. Ngayon,
binigyan sila ng tubig ng ating Panginoon, yun nga, mula sa bato. Nung sila naman ho ay makaraas ng gutom, ito na naman, imbes na alalahanin nila yung ginawa ng Panginoon sa pagpapabukal niya ng tubig do sa bato, reklamo nung sila ay magutom. So walang nga natatanim ho sa isipan. Yan ang nais ng Panginoon na wag ho na natin gawin na parang isang mga diaper na disposable, pagkatapos natin mapakinabangan, wala na. So kailan ho mayroong tayong naaalala palagi, natatanim sa isipan ho natin sa mga ginagawa mabubuti ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Yun ang nais ng Panginoon na huwag po nating maiwaksi sa ating isipan. So, yan po, huwag magmataas, huwag isasaloob. Ang sabi sa verse 17, ito na ho, huwag isasaloob na ang kayamanan niyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. So ito ho, pinagpauna ng ating Panginoon, nakapaganda na sila, masagana na sila, umunlad na sila, sabi, huwag nilang isasaloob o isasaisip na ilagay sa kanilang isipan na yung kayamanan nila ay bunga ng sarili nilang sikap o kakayanan. Yung ari-arian natin, magkarang bahay, sasakyan, yung successful na business, trabaho, karir, mga naipon, kung meron tayong naipon sa bangko, sabi, wag ho natin daw na ariin o isa sa loob na ang lahat ng ito ay dahil sa ating sariling sikap. O, kailangan natin magsikap, pero naalala ko tuloy yung si Bob, alam niya yan, yung pinasa ko sa iyo. Isang content creator. Ang sabi ko niya, bakit lagi si God ang sabi, nake-credit? Bakit si Lord ang pinasasalamatan daw, ikaw naman ang nagtrabaho? Sabi, ikaw naman nagpakahirap doon sa goal mo, kaya mo nakamit yun. O yun ang ibig niya sabihin. Bakit bukang bibig daw thank you Lord, kung hindi naman daw siya kumilos sa madaling salita, yung ibig niya sabihin kung hindi siya nagsikap, nag-aral, hindi niya makakamit yung gusto niya nga marating na yon. Sabi ko nga, nag-comment ako doon, sinong nagbigay ng buhay sa iyo? Kung hindi ka ba binigyan ng buhay, makakamit mo yan. Sino ba nagbigay ng lakas? Kung hindi ka bibigyan ng lakas ng ating Panginoon, magagawa mo ba yan? Kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng karunungan, maiisip mo ba yan na gawin? Yung ba mang ganon? May mga tao kasing ganon na akalan ko, magaling sila, matalino. Yun kasi, yun nga ang nabanggit natin kanina, doon na nagiging mali. Yung walang mali sa pagiging matalino, marunong, maabilidad. Wala akong mali doon Ang nagiging mali nga lang yun nga ho. Imbes na magpasalamat ka sa Diyos, tinitingnan mo sa iyong sarili na nagagawa mo yon dahil sa iyo lang. Matalino ka, magaling ka. Yun So sabi nga ni Pablo kay Timothy, may binanggit si chapter 6. Sabi niya, sabihin mo sa mga mayayaman, huwag silang umasa sa kayamanang hindi mananatili. Bagkus, umasa sa Diyos na masaganang nagbibigay. Yun Okay, ganito. Doon sa mga, yung mga nagmamalaki, nagmamataas, akala nila dahil sa kanilang sarili, kaya nandiyan sila sa kanilang peak o rurok ng kanilang tagumpay. Ito ho, alam po ninyo, isang sakit lang ho, mawawala ang lahat ng yan Hindi ho natin sinasabing o dinadala na mangyayari. Pero kung hindi ho tayo magbabago ng pananaw ng puso sa harapan ng ating Panginoon, ng lahat ng anumang nasa atin ngayon ay dahil po yan sa ating Panginoon. Kung hindi tayo bibigyan ng lakas ng ating Panginoon, hindi tayo makakapagtrabaho. Kung hindi tayo bibigyan ng magandang kalusugan, hindi tayo makakakilos. Kung hindi tayo binigyan ng talino ng ating Panginoon, hindi natin maiisip kung anumang mga nasa trabaho natin,
Hindi natin magagawa mga yan. Kaya napakahalaga po na anuman ang ating naaabot, na-achieve sa ating buhay, lagi ho nating alalahanin ang ating lahat ng yan ay dahil sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa may binanggit po sa ito po doon sa mga lalo na ho ngayon na sa pag-aakala nila na dahil marami silang mga ari-arian sa kanilang buhay, akala ko nila kontrolado na nila ang lahat. Mali ho. May doon sa Hagay, ayan, Hagay chapter 2, ayan, doon sa cellphone ko, doon pala, chapter 2 verse 8, sabi doon na, ang pilak ay akin, ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa Kanya ho lahat ng yan. Hindi ho na po pwedeng angkinin ang mga yaan, pahiram lang po yan ng Diyos sa atin. Pagbalik natin sa lupa, wala ho tayong madadala kahit nakatiting, kahit na sentimos sa mga yan. O sa ating mga naipunda na ari-arian. Kaya sabi doon, huwag nating isa sa loob. Yan ang paalala ko sa atin ng Panginoon. No? Iwasan ho natin yung pagmamataas. Iwasan ho natin, bantayan ho natin ating sarili na baguhin tayo ng mga bagay na nasa ating paligid o nasa ating mga kamay. Sabi nga, the more na ikaw ay inaangat ng Panginoon, lalo tayo maging mababa sa harapan po niya. Yung bang laging ako, no? Ako lahat. Kundi, hindi nangyari kundi dahil sa akin. No? Ang mga ganon. Tingnan ho ninyo yung ayaw kong napagtuunan ninyo ng pagbasa ko yung yung mayamang hangal sa aklat ng Lucas. Mababasa ho ninyo doon, yung ang dami niyang mga I, o sa Tagalog, ako, o yung ko, no? Pag basahin mo niyo yun, laging nakasentro sa kanyang sarili. Kaya bandang huli, sabi ng Panginoon doon, hangal, sabi, kanino mapupunta mga inipon mong kayamanan. Tignan mo ninyo, no? Akala ng mayamang hangal na yun, dahil mayaman siya, mabubuhay siya ng matagal. Hindi niya alam isang lang ng Panginoon, wala ng buhay niya. Kaya sabi niya, kanino maiiwan? No? Nag-ipon siya ng kayamanan, walang mapag-iwan pag siya ay lumisan dito sa mundong ito. Kaya sabi niya, mababasa niyo ang dami niya mga I o ako, ko. Kaya sabi niya, ganyan ang sasapitin ng mga taong nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Pero dukha sa harapan ng Diyos, sabi. Sa verse 18, ayan na, pagkatapos na sinabi natin Panginoon na huwag natin isa sa loob, kala kasi ng iba kaya nilang hawakan ng mahigpit yung mga bagay na meron sila. Pahiram lang ho lahat yan ng ating Panginoon sa atin. Then sa verse 18, sabi doon, alalahanin niyo siya, siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Ayon, ito ho. Alalahanin daw po natin na ang Diyos, yung binanggit natin kanina, siya ang nagbibigay ng lakas. Nagbibigay ng talino, nagbibigay ng abilidad, ng kakayanan, no? Upang kung anumang meron ho tayo ngayon, ay nakamit natin, hindi lang ho iyan ay sa sarili natin. Kaya wag ho natin ipagmayabang sa ating sarili ang mga yan. Siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito ay bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito ho. Naalala ko nga tuloy yung Ito, tingnan ho natin. Kapag ikaw ay meron ng successful na yung business ho, naging successful na, maunlad na,
Marami na. Wag ho nating ano yan, wag ho tayong magmapuri o yumabang ika nga. Isang saglit lang kayang iyan ng ating Panginoon yan, alisin. Ganun din ho kung tayo nakikipagtrabaho, kung tayo po ay napopromote, ika nga, no? Inaangat tayo ng ating Panginoon. Huwag din ho tayo maging mataas ang tingin sa ating sarili. Bakit? Kasi ho, po pwedeng alisin din ho ng ating Panginoon yan. Magsara lang ang kumpanya, wala na yan. Malugi lang ang kumpanya, wala na rin ho yan. Saan ho tayo ngayon pupulutin? Kaya lahat ho dapat naibabalik natin sa ating Panginoon ang pagkilala, ang pagpapasalamat ho sa Kanya. Then, so yan po yung paalala ng ating Panginoon. Ano ho? Then, ang pangalawa, ito ho yung babala naman ng ating Panginoon sa kanila. Una, sabi sa verse 19, kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Ang Diyos-Diyosan ho dito natin, alam naman ho natin mga ang bayan ng Diyos, no? Yung doon sa Exodus 20, kumuha sila ng doon, goyang ginto. Hindi lamang ho yung mga imahe ang tinutukoy o maituturing na Diyos-Diyosan. Dito ho, nung inaaral ho natin ito, pwede ho maging Diyos-Diyosan ho natin, yun nga ho, yung mga ari-arian natin, yung business natin, yung career ho natin. Kapag yan na ho ang kumontrol sa atin at nagpapaikot, humawak sa atin, nagiging Diyos-Diyosan na ho natin yan. Kaya dahil nga ho doon, naiiba nga ho ang ating pag-uugali, maging pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Nababago tayo. Dati hindi ka naman ganon. Pero biglang naiba ang pakikitungo, ika nga. No? So nagiging Diyos-Diyosan na rin ho pala yun. Na parang hindi ka mabubuhay kung wala ang mga yon. Sa verse 20, ayan, no? Kapag sumambas kayo sa Diyos-Diyosan, malilipol kayo. So, kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad na nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Kaya nga sabi po doon sa Hebreo, ito po ay nais kong mag-focus doon sa susunod, sa ibang linggo po. Doon sa sabi ko doon sa Hebreo na kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag natin papagmatigasin ang ating puso o ulo. Sabi ho dito na kung hindi nyo diringgin ang tinig niya, ang kanya tinig, malilipol kayo. Yun ho nga ho ang nangyari sa kanya o sa kanila. Marami sa kanila ang nalipol, ang sabi ho. No? Dahil hindi nila dininig o pinakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Yan ho ang babala sa kanila. No? Kapag tinaligdan nila ang Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi dininigan ang kanyang tinig, anong kahinatnan nila? Yun po, malilipol sila. Hindi maganda ang mangyayari, ang kalalabasan ho, ang pagtalikod sa ating Panginoon. Ang paglayo sa ating Panginoon. Hindi ho natin kakayanin ang mabuhay na hiwalay tayo sa ating Panginoon. Maaaring yung iba gano'n ang kanilang akala. Dahil nga sa malakas sila, malusog sila, hindi nila kailangan ng Diyos. Malaking pagkakamali po yun. Anytime po pwedeng may hindi maganda mangyari sa atin. Tignan ho ninyong nangyari noong unang paman, nung ang tao ay napahiwalay sa Diyos, ano hong nangyari. At yun nga ho ang nangyari sa mga sumunod na henerasyon magpahanggap po ngayon, na ang taong hiwalay sa Diyos, kailanman ho ay walang magandang kahinatnan o patutunguhan po ang kanyang buhay. Dahil ang buhay po natin ay nanggaling sa Diyos. Hindi po pwedeng mabuhay tayo na hiwalay o malayo sa Diyos. Sabi nga
Saan ho ba nabubuhay ang isda? Sa tubig. Hiwalay mo ang isda sa tubig, ano pong mangyayari? Mamamatay. Ganon din ho. Ang tao hindi pwedeng pabuhay na malayo, hiwalay sa Diyos. Mamamatay ho siya. Kaya kailangan ho natin ang Diyos sa ating buhay. Ano po ang estado natin sa buhay? Ano pang kalagayan natin sa buhay? Ano ho? Kung meron ka man ngayon, maangatan yung buhay, o nakakaangat ka, masagana ka, wag mo pong ituring yan ay dahil sa iyong sariling pagsisikap. O kinailangan magsikap, pero ang Diyos ang nagbigay sa iyo una ng kalakasan, kaya ka nakapagsikap, ng kalusugan para makagawa ka. Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga yan, hindi mo magagawa ko yan. So bilang panghuli po, alalahanin natin, ito ho, hubad tayong isinilang sa mundong ito, hubad din po tayong lilisan. Kaya wag ho nating hayaan na ang buhay po natin ay paikutin ng mga bagay dito sa mundo. Wag ho nating hayaan. Naalala ko tuloy, singit lang ko ito, na wag mo nang hintayin pang makaipon ka o lumaki ang ipon mo bago ka mag-enjoy. Kay narinig ko yan, kay Pastor Edla Apis. Bakit? Kasi meron po kasing ganun no? Pag-ipon muna ako para sa ganun makapag-enjoy ako. Mali daw po yun. Kahit na hindi ka pa nakapag-ipon na, mag-enjoy ka na. Nakapag-ipon ka na, hindi natin alam yung buhay. Nakapag-ipon ka nga, alam ba yung buhay kung hanggang saan? Pinipid mo, pinigilan mo yung dapat mong gawin sana sa iyong sarili, dahil sa gusto mo munang makaipon, sayang lang. So wag po nating masyadong hayaan na yung buhay po natin ay kontrolin o hawakan ng mga bagay na nandito po sa mundo ito. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga salita mo po na aming natunghayan sa gabi pong ito. Salamat Panginoon na pinapaalhanan mo po kami na hindi kami dapat magmapuri sa aming sarili. Hindi kami dapat maging mataas ang tingin sa aming sarili. Huwag kami makalimot, Panginoon, na lalo na kung saan kami nagmula. Higit sa lahat, huwag po namin kang kalimutan sa aming buhay. Na ikaw ang siyang pinagmulan, una ng aming buhay, ng aming kalakasan, ang kalusugan, kakayanan, talino, lahat Panginoon upang kami po ay makagawa. Makapagsikap, makapagtrabaho. Ang lahat ng ito Panginoon ay dahil po sa iyo. Kung paano po Panginoon na pumarito kami sa mundong ito na walang anumang dala, ganun din po kami sa aming paglisan. Kaya wag po namin hayaan na ang buhay po namin ay hawakan at kontrolin po ng mga material na bagay. Isipin po namin palagi na ito ay pahiram mo lamang po sa amin habang kami po ay nandito pa sa sanlibutan ito. At higit sa lahat po, kami po Panginoon ay pinauunlad mo ang aming buhay. Dalayan po namin na maging kagamit-gamit po kami muna sa ipong kaharian, sa paglaban ng kaharian dito sa lupa, sa ikawain, ano po ang pinagkaloob mo po sa amin Panginoon. Magamit po namin ito
sa kapurihan ng iyong pangalan. Ang lahat, Panginoon, lagi namin sa isip, tulad na sinabi ni Haring David, na ang lahat ng nasa kanila ay sa iyo nang galing. Binabalik lang ko nila sa iyo. Maging ganun nawa po ang lagi naming pananaw, Panginoon. Pamaiwasan po namin ang makapagmapuri at mapapangit ang aming pag-uugali ng Diyos ng mga bagay, material na bagay na ito. Salamat po aming Ama at dalayan po namin patuloy mo pamahan sa aming pagpapatuloy na sama-sama pananalangin po. Pagpalain mo po rin patuloy ang mga kapatid po namin na patuloy sumusubaybay po sa kanilang mga tahanan. Ito po aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.